Siya ang pinakamahinang hunter sa sangkatauhan, ngunit sa pagpapakita ng kanyang tapang sa isang banal na pagsubok at nakakuha siya ng isang sistema na nagbibigay daan sa kanya upang halos magkaroon ng walang katapusang umunlad, gayunpaman isang napakalakas na kalaban ang lumilitaw mula sa isang tiyak na isla sa lalong madaling panahon, mas malakas kaysa sa lahat ng kasalukuyang mga hunter na nasa pinakamataas na ranggo. Dahil dito ay kailangang maging pinakamalakas ang ating bida upang magawang talunin ito at ngayon, tumungo tayo sa araw ng panayam sa paaralan ng nakababatang kapatid niyang si Gina. Pero dahil sobrang pagod ni Jinwoo ay natulog siya hanggang alas 2 ng hapon at tinawagan siya ng kapatid niya kaya't dali-dali siyang nagayos. Dahil gipit na rin siya sa pera ay nagbihis siya ng maayos at hanggang sa punto na hindi siya nakilala ng kanyang kapatid. Sa maikling panahon ay sobrang nagbago ang kanyang itsura na kahit man lang sa pisikal na aspeto, sinabi lang niya na hindi siya pwedeng magpunta sa ganoong formal na okasyon ng nakasuot ng pambahay o pang-sports. Habang papunta sila sa panayam ay napansin ng ibang mga kaklase ng kapatid niya si Jinwoo, hindi pangkaraniwang tingin ang ibinibigay nila sa kanya na nakikita nila siyang sobrang kaakit-akit at may isa pang nagsabi na gusto kong masampal niya ako, buntisin at iwanan. Sobrang nabighani ang dalaga sa kanya at pati ang sariling kapatid niya ay pabiro pang nagsabi na kung single siya, ipapakilala niya ito sa isa niyang kaibigan pero dahil wala siyang pakialam sa mga ganoong bagay sa ngayon, kinurot niya ang pisngi ng kapatid niya at dinala na ito. Sa panayam naman kasama ang guro na ipinaliwanag nito na napakaganda ng mga grado ni Gina, isa siyang halimbawa para sa iba at base sa mga pagsusulit ay maaari siyang makapasok sa anumang universidad ng medisina na gusto niya. Napangiti si Jinwoo at labis na natuwa sa narinig. Habang masaya ang usapan tungkol kay Gina ay biglang nagbago ang paksa ng guro at nagbigay ito ng isang hypothetical na tanong, paano kung magising bilang isang hunter ang kanyang kapatid, tinanong nito kung gusto ba niyang pumasok si Gina sa mundong iyon. Walang alinlangan ay mariing tumanggi si Jinwoo at alam niyang ang mundo ng mga hunter ay malupit at hindi patas. Nang tanungin niya ang guro kung bakit naisip nito ang ganoong tanong at ikinwento nito ang tungkol sa isang kaibigan ni Gina, kaya't naghintay si Jinwoo sa labas ng bahay ng naturang kaibigan. Paglabas nito na tila isang rebelde ay sinabi agad na kung sermon lang ang pakay niya ay sayang lang ang oras dahil desidido siyang maging hunter, ipinaliwanag ni Jinwoo ang realidad at bilang isang rank E hunter, hindi siya magkakaroon ng disenteng buhay at ang pagkakataong mapasali sa isang attack team ay isang pambihirang exception lamang. Pagkatapos ay tumalikod siya at iginiit na sumunod ito sa kanya at samantala, mula sa isang eroplano ay dumating si Don Sujin at sinalubong siya ng supervisor na si Woo Hin-chul, na diretsahang nagtanong kung bumalik ito sa mundo na iniwan para lang makita ang dalawang individual. Tumugon si Don Sujin na gagawin niya ang gusto niya sa mga ito sa loob ng isang dungeon at sisimulan niya sa rank E bago ang rank D. Habang nagpapakita ng kanyang aura ay tinanong niya ang supervisor kung balak ba nitong pigilan siya, sinagot siya ng supervisor na ginagawa lang nito ang kanyang tungkulin at sa huli ay umalis si Don Sujin. Sa kabilang banda dalawang mataas na opisyal na rank S ang nag-usap tungkol sa natagpuang mga bangkay ng mga lumilipad na langgam na bigla na lang bumagsak sa dagat. Ayon kay Choi Ho-bong na maaaring hindi kaya ng mga langgam na ito ang lumipad ng malayo, ngunit dahil alam ng isa pang matanda na rank S na maaga pa para magbigay ng konklusyon, sinabi nitong ipapadala niya ang mga bangkay para pag-aralan. Pagdating ng gabi ay nagpakita ang ating bida Kinaan at Han, pinadalhan niya ng mensahe ang mga ito para dalhin ang isang bata sa isang dungeon at sa pagdating ng bata ay nakilala siya ng talent scout. Sinabi nito na tamang-tama ang tawag ni Jinwoo dahil sa kakaanunsyo pa lang na maraming portal ang lumilitaw sa lugar. Sa kabila nito sila ay biglang naantala ng isang rank A hunter na nagmamadali sa kanila upang simulan ang pagsasanay. Nang makita ito ni Jinwoo at tinanong niya kung sino ito, ipinaliwanag ng isa na ang hunter ay si Chul Kim na isang rank A na kilala rin bilang isang mahusay na tanker. Dagdag pa sinabi nito na ang pagsasanay ngayon ay magiging isang praktikal na ehersisyo para sa mga bagong miyembro ng grupo. Si Chul Kim ang magsisilbing leader ng attack team at narinig ito ng tanker, kaso nairita siya sa ideya ng pagiging yaya ng mga rank E hunters na partikular na kina Jinwoo at sa bata. Ipinaliwanag din ng isa na ang attack team ngayong araw ay binubuo ng isang rank A, 5 rank B, 2 rank C at 2 rank E, na nagbibigay ng kabuuang 10 miyembro para sa paglusob sa dungeon at sa sitwasyong ito, inihayag ni Jinwoo ang kanyang iniisip.
Umaasa siyang makita ng bata ang malupit na realidad ng pagiging hunter at magbago ang desisyon nito, ngunit hindi niya inaasahan na magdadala ang dungeon ng isang mahusay na grupo para sa misyon at sa huli, sinabi ng assistant ng talent scout kay Jinwoo na mag-observe lamang sa misyon na ito at hayaan ang mga bagong recruit na magtrabaho. Pumayag naman si Jinwoo kaya't nagsimula na ang paglusob at masiglang-masigla ang kaibigan ni Gina sa pagsisimula ng misyon, kaso sa pagpasok sa dungeon ay nagkaroon si Jinwoo ng kakaibang pakiramdam na parang may mali, tama ang hinala niya at dahil biglang nagbago ang kulay ng dungeon at naging pula. Agad niyang inagaw ang bata at sinubukan na lumabas ngunit hindi ito posible at agad niyang inabisuhan ang talent scout na magbigay ng babala sa attack team na nasa labas. Ang scout ay mabilis na tumawag sa kanilang leader at ito si Baekhyunho. Samantala sa loob ng dungeon ay nakita ni Jinwoo at ng iba ang kanilang sarili sa isang nagyayelong lugar, ipinaliwanag dito na di tulad ng normal na mga dungeon at ang mga pulang portal ay nagkakansela ng komunikasyon sa labas, ang tanging paraan para makalabas ay talunin ang dungeon boss o maghanap ng exit bridge. Ngunit hindi iyon ang pinakamasama at ang mga halimaw sa loob ng pulang dungeon ay mas malalakas kaysa sa inaasahang ranggo. Sa kalagitnaan ng kanilang pagkilos ay bigla silang inatake at laking gulat nila nang makita nilang may isang kasamahan na agad nawala. Ang ating bida ay nagawang iligtas ang bata at napagtanto niya na ang mga salarin ay mga yelo na elfo, nauunawaan din niyang napaka-intelihente ng mga ito, dahil umatake sila mula sa malayong lugar kung saan mahirap silang makita at bukod pa rito ay inuna nilang atakihin ang mga mahina. Kasabay nito ay isa sa mga elfo ang gumawa ng nakakatakot na sign kay Jinwoo bago ito bigla ang umalis, pagkatapos ng magising at lubhang natakot ang kaibigan ni Gina at tinanong nito si Jinwoo kung ano ang nangyari, ipinaliwanag ng ating bida na ang mga iyon ay yelo na elfo na mga halimaw na malupit at walang awan na kilala rin bilang mga puting demonyo. Samantala ay tinawag ng leader na rank A ang pansin ng lahat at ipinaalala niya na dahil sila ay nasa loob ng isang pulang portal, ang dungeon ay naging rank B o mas mataas pa, dahil na rin sa kanyang sariling ranggo ay kailangan nilang sundin ang kanyang mga utos para magkaroon sila ng tsansa na makaligtas sa misyon na ito. Hinati niya ang grupo sa dalawa at nangako siyang ang mga sasama sa kanya ay mabubuhay, ngunit may isang mababang ranggo na gustong sumama sa kanyang grupo ang tinanggihan niya, sinabihan din niya ang mga tagamasid na hindi niya isasama ang mga hindi magaling lalo na ang mga nasa ilalim ng rank C. Ipinaliwanag niya na ang isang araw sa loob ng dungeon ay katumbas lamang ng isang oras sa labas, kaya't kung hindi nila malalagpasan ang boss o makakahanap ng exit bridge ay maaaring tumagal sila ng maraming buwan sa loob, dahil dito ay kailangan niyang gawing mas magaan ang kanyang grupo at pinaalalahanan ang lahat na huwag mawalan ng pag-asa. Kung matatalo nila ang boss na makakabalik silang lahat at sa puntong ito, isang rank B mage ang nagdesisyong lumipat sa grupo ni Jinwoo at inakala ng tanker na ginawa niya ito dahil sa awa, subalit sinabi ng babae kay Jinwoo na ang tanker ay hambog at ni hindi man lang napansin ang mga pana ng mga elfo. Dagdag pa rito ay iginiit niya na alam niyang hindi rank E si Jinwoo dahil base sa nakita niya, tinatayang rank S ito at bilang bagong miyembro ay binati niya ang batang babae, habang pinaalalahanan naman ng tanker si Jinwoo na pupunta siya sa isang malinis na landas. Sagot ni Jinwoo ay pupunta sila sa kagubatan at matapos nito ay nagpaalam ang dalawang leader ng grupo at nagbatingan ng swerte. Habang naglalakad ang grupo ay napansin nila ang mga gasgas ng oso sa mga puno, kaya't naisip nilang maaaring mamatay ang grupo ng mga rank E. Subalit napaisip sila kung may rank C at rank B sa grupo na iyon at bakit si Jinwoo pa na may pinakamababang ranggo ang itinuturing na leader. Sa gitna ng kanilang pag-iisip ay biglang umatake ang mga oso at si Jin Chul ang unang umaksyon, mabilis na pinatay ang isa gamit ang isang hampas ng kanyang palakol at agad na sumugod upang tapusin ang dalawa pang oso. Samantala sa grupo ni Jinwoo ay napansin ng rank B mage ang mga marka ng oso at ibinalita ito sa grupo, pero para kay Jinwoo ay ayos lang iyon at ipinaliwanag niya na kung teritoryo ito ng mga oso sa kagubatan, ang kailangan lang nilang alalahanin ay ang mga oso at napagtanto ng babae na tama si Jinwoo kung maraming yelo na oso dito, ibig sabihin ay wala ng mas malalakas na halimaw gaya ng mga yelo na elfo. Pagkatapos nito ay kinuha ni Jinwoo ang mga jacket mula sa kanyang inventaryo at ikinagulat ng lahat, kahit ang pinakamalalakas na hunter ay limitado sa pagdadala ng 2 o 3 bagay lamang mula sa inventaryo nila, dahil dito ay nagtanong ang kaibigan ni Gina kung sino nga ba talaga si Jinwoo.
Lumapit si Jinwoo sa kanya at kalmadong sinabi na dahil siya ang nagdala rito at responsibilidad niya ito, gayunpaman ay binili niya na huwag siyang tanungin patungkol sa sarili niya, at ganito rin ang sinabi niya sa iba pang miyembro ng grupo. Bigla namang lumapit ang isang oso sa kanila at sa labas naman ay dumating si Yeonho at nang makita niya ang hitsura ng pulang portal, alam niyang napakaliit ng tsansang may makaligtas na kahit pa ang mga rank A o B. Inabisuhan siya ng talent scout na may mga tao sa loob na hindi bahagi ng kanilang opisyal na team. Nang marinig niya ang mga ranggo ng mga taga-masid ay lalo siyang nag-alala at bigla ring dumating si Juan Donzo sa lugar at nang makita ito, tinanong siya ni Yeonho kung ano ang ginagawa niya doon at sa halip na sumagot, kinutya siya ni Donzo dahil sa pagdaragdag sa grupo ng isang rank E na wala sa kanilang guild. Nang tingnan niya ang portal ay naiinis siyang napagtanto na nasasayang ang kanyang pagpunta dahil isa itong pulang portal, alam niya kung gaano ito kapanganib at sa labas ay sinasabi ni Donzo na siguradong mamamatay si Jinwoo sa loob ng portal, gayunpaman alam ng supervisor na si Yeonho na sa isang pulang portal ay hindi magagawang saktan ni Donzo si Jinwoo. Sa halip ay nagtaka siya kung gaano kaswerte si Jinwoo para makalabas ng nabubuhay mula roon. Samantala ay balik tayo kay Jinwoo na sa isang malakas na hampas ay pinatay ang yelo na oso, napansin niyang sa isang pulang portal ay mas malaki ang karanasang nakukuha dahil agad siyang tumaas ng antas. Pagkatapos nito ay gumawa sila ng isang bonfire at nilutong karne ng osong napatay, habang kumakain ay nagtataka ang mga kasama niya kay Jinwoo lalo na't matapos ang laban ay nag-ehersisyo pa ito, habang abala ang iba ay dumiretso si Jinwoo sa tagwan ng mga oso. Doon ay nakita niyang ang dami ng mga oso ay eksaktong tugma sa bilang ng kanyang mga anino. Bilang unang misyon ay inutusan niya ang kanyang mga anino na labanan ang mga ito na nagresulta sa isang malaking kaguluhan, habang ang mga knight ay nakikipaglaban ng malapitan at ang mga mage naman ay nagbibitaw ng apoy. Unti-unti nilang napabagsak ang mga oso hanggang sa mapatay ang huling isa, na labis na ikinagulat ni Jinwoo at inaasahan niyang mas kaunti ang kakayahan ng kanyang mga anino at sa puntong iyon ay lumitaw ang boss ng dungeon at sa isang iglap, ginigiba nito ang mga knight at mage at sa isang malakas na pag-ungol, pinatay nito ang natitirang mga anino. Sa puntong wala ng mana si Jinwoo ay tinawag niya si Igris at sa kanyang piling galing at lakas, mabilis na nagbigay ng malalakas na hiwa si Igris na halos magdala sa boss sa bingit ng kamatayan. Nang maghahanda na ang boss upang magpakawala ng isang malakas na pag-ungol, pinutol ni Igris ang ulo nito bago pa ito makagawa ng anuman. Nang makita ito ay napangiti si Jinwoo at napagtanto niya na kung ginamit ni Igris ang espada nito mula sa simula ay tiyak na siya ang natalo sa laban, kahit na sa kanyang kasalukuyang antas at nararamdaman niyang halos magkapantay sila, ngunit mabilis niyang binawi ang iniisip at dahil maaaring mas mahina pa rin siya kaysa kay Igris. Sa huli ay pinuri niya ang pulang buhok na kabalyero sa mahusay nitong trabaho, samantala sa kabilang grupo ang lahat ng kasamahan ng rank A ay napuksa ng mga yelo na elf, sa harap ng malaking kawalan ay nagreklamo ang rank A tungkol sa kanyang malas. Aniya ay dapat sana'y magiging bahagi siya ng elite ng Vieko kaso ngayon ay nahaharap siya sa kamatayan, sa takot ay tumakbo siyang parang duwag at nakita ito ng isang makapangyarihang halimaw na sakay ng isang higanteng oso, at ito ang leader ng mga yelo na elfo. Kaso dito muna matatapos ang recap natin sa season 2 ng anime na ito, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.